Gusto ko rin makita sa huling sandali si Mama. Bakit? Hindi ka naman tunay na anak ni Mama. Ampon ka lang. Kahit hindi ako kadugo, tinuring ko ng parang tunay na ina si Mama Daisy. Alam ko na hindi rin niya ako tinuring na iba. Kasi nga sip-sip ka. Mga agaw ng atensyon. Hindi totoo yan. Anong hindi? Imbis na sa amin lang ang atensyon ng magulang namin, nakikisali ka pa. Bakit ba sinasabi mo yan ngayon, Ate Maria? Akala ko ba tanggap mo na ako? Yun ang akala mo. Kahit kailan, Hoy, ha? Hindi kita gusto mapabilang sa pamilya namin. Si Mama lang kasi ang mapilit eh. Sana, Ate, maisip mo rin na ako ang nag-alaga kay Mama nung mga panahon na nakaratay siya. Aba, dapat lang. Kulang pa nga yun para mabayaran mong pag-aampon nila sa'yo. Inalagaan ko si Mama hindi para tumanaw ng utang na loob, kundi mahal ko siya. Ang sabihin mo, may motibo ka. Kung iniisip nyo na maghahabol ako sa mana, nagkakamali kayo. Kahit kailan hindi ko pinag-interesan ng bahay na iniwan at iba pang ari-arian nila. Yun naman talaga ang dahilan, di ba? Kaya nga, nagpresenta kang alagaan si Mama nung maratay siya dahil sa sakit. Bahala ka kung yan ang iniisip mo. Ang gusto ko lang tahimik na magluksa at makasama si Mama sa huling sandali niya. Ate Maria, hayaan na lang natin si Jonah. Pagkatapos naman ito, hindi na natin siya makikita eh. Hindi pwede! Hindi natin siya kapamilya talaga, no? Kung gusto niyang magdalamhati, magluksa siya sa ibang lugar, hindi dito. Hindi nga natin siya kadugo. Pero tama naman siya eh, na anak ang turing sa kanya ni Mama. Akong kapatid mo? Pero mukhang ang ampon na to ang kinakampihan mo. Hindi naman sa ganun. Ayoko lang kasi na may drama dito sa burol ni Mama. Nakakahiya naman sa mga bisita. Paano kung magpumilit siyang pumasok? Sige, pagbibigyan kita, Jonah. Pero wag kang aasta na para bang ikaw ang naulilang anak, ha? Dumistansya ka sa amin. Oo, Ate. Lahat ng sasabihin mo, gagawin ko basta pumayag ka lang. Sige na, pumasok ka na. Ayusin mo na yung sarili mo. Salamat, Kuya Cody. Wala yun. Pagpasensya mo na lang ang ate natin ha. Di lang maganda ang araw niya. May mga taong mapanlin lang at likas na ang pagiging gahaman. Lalo na pagdating sa material na bagay at pera. Minsan magaling sila magpanggap na mabait, pero may tinatago na palang masamang plano. Kapag natuklasan, huli na ang lahat. Magandang araw, Miss Gwen. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jonah. 35 years old, may asawa at 2 anak. Dito na sa Parañaque kami naninirahan ng pamilya ko dahil taga rito ang napangasawa ko. Sumulat po ako sa inyo para ibahagi ang karanasan ko noon sa probinsya ng Negros. Sana po kwento ko na ang mapili nyo at mapakinggan sa channel nyo. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating kwento, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. I-like ang video at mag-comment po sa ibaba. Malaking tulong po ang inyong suporta para may pagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Panoorin niyo po ito hanggang dulo. At ngayon, ituloy natin ang kwento. Ay, salamat naman, tapos na. Nakakapagod ding mag-asikaso sa mga bisitang nakiramay sa atin. Hindi rin biro ang 5 gabing puyat, no? Obligasyon naman natin yun. Hindi mo kailangang magreklamo. Hindi naman ako nagrereklamo. Sinasabi ko lang naman sa'yo. Ayaw mo kasing patulungin si Jonah. Eh di sana may katulong ka. Para ano? Para siya na naman na magmukhang mabait sa mga tao? Alam mo namang mahilig pumapil ang babaeng yun. Pasalamat na lang siya, pinayagan ko siyang pumunta sa burol ng mama natin. Kahit hindi natin siya kadugo, kapatid pa rin natin siya. Legal siyang inampo ng mga magulang natin. Ay, wala akong pakialam dyan, Cody, ha? Basta, wala ngayon, tapos na ang ugnayan natin sa kanya. Tumanda na lang tayo. Hindi mo pa rin matanggap na kapatid natin siya? Hindi nga natin kasi siya kapatid! Hindi ka ba talaga makaintindi, ha? Oo na. Sige na. Hindi na natin siya kapatid sa dugo. Sa papel na lang. Ay! Ewan ko sa'yo! Matawa ka pa talaga? Nangiinis ka ba, ha? Masyado ka naman kasing seryoso eh. Sige ka.
Tatanda ka agad niyan. Hindi ko talaga maiwasang mapikon kapag si John ang pinag-uusapan natin. Hindi naman pwede na iiwasan natin siyang pag-usapan. Siguradong merong iniwan sa kanya si Mama. At sisiguraduhin kong wala siyang makukuha na kahit na ano. Pwede ba yun? Paano kung maghabol siya? Di maghabol siya hanggat gusto niya. Wala akong pakialam. Kung ako lang mas gusto ko na ibigay na lang ang para sa kanya. Para magkanya-kanya na tayo. Tsaka kabayaran na rin yun sa kanya sa pag-aalaga niya sa mama natin. Hindi ako sang-ayon sa'yo. Kung inalagaan man niya si Mama, yon ang bayad sa kanya dahil sa pagkupkop at pagpapaaral sa kanya. Kung kakampihan mo lang din naman ang babaeng yon, mabuti pa, dun ka sa kanya. Hindi ko siya kinakampihan. Ikaw nga ang inaalala ko Ayoko lang kasi na guluhin ka niya kung sakali. Narinig mo naman siguro ang sinabi niya sa burol, di ba? Hindi siya interesado sa mana. Paano kung sinabi niya lang yun? Pwes, magtutuos kaming dalawa. Hindi niya ako kaya. Lola ko na nag-alaga sa akin noon dahil maaga akong naulila sa mga magulang. Magtatapos na ako noon sa elementarya nang mamatay si Lola Aurora. Naglalabas sa mag-asawa ang lola ko kahit matanda na noon at kilala nila ako. Kaya nagpasya silang ampunin ako. Mula nga noon, sa bahay na nila ako tumira na dati abot tanaw ko lang. Dahil ayaw ni Lola na pumupunta ako sa kanila. Oh, ay malungkot ka na naman. Kanina pa kita hinahanap, narito ka lang pala. Naalala ko na naman po kasi si Mama Daisy Halos magkasunod silang nawala ni Papa. Ay, alam ko na minahal mo silang mag-asawa na parang tunay na mga magulang. Kaya naiintindihan ko kung ganyan ka kaapektado sa pagkawala nila. Pero kailangan mo magpatuloy sa buhay. Iyon din ang sasabihin nila sa'yo kung makakausap mo sila. Alam ko naman po yun Hindi ko lang po talaga maiwasan na makaramdam pa rin ng lungkot. Kung tutuusin, mas maswerte ka sa mga kapatid mo dahil ikaw ang kasama hanggang sa huling sandali ng mama ninyo. Oo nga po. Ilang beses ko rin naman silang tinawagan noon pero pareho silang abala. Ay, matanong ko nga pala, may makukuha ka ba sa naiwan ng mag-asawa? Kung meron man po, hindi ko na pag-iinteresan na kunin yun. Ay, bakit naman? May karapatan ka naman doon. Ayoko na po ng gulo, Uncle. Siguradong hindi naman papayag si Ate Maria. Malaking tulong sana yun para makapagsimula ka. Ayoko na pong mag-aksaya ng panahon ko. Inumpisan ko na rin po ang paghahanap ng trabaho. Sana pala rin po ako na matanggap na ngayong linggo. Isa pa, pinagpapasalamat ko na pinagtapos ako ng mga itinuring kong mga magulang. Kung ako sa iyo, ipaglaban mo ang karapatan mo. Hindi naman kita pababayaan Lagi akong nasa tabi mo para suportahan ka. Hihintayin ko na lang po kung bibigyan ako ng mga kapatid ko. Kahit man lang sana pakonsuelo sa ginawa mong pag-aalaga sa mama ninyo. Kung narinig niyo lang po sana ang mga sinabi sa akin ni Ate Maria sa burol ng mama namin. Alam ko na kahit piso, hindi niya po ako bibigyan. Oy, si Cody ba? Ganyan rin, gaya ng ate ninyo. Medyo mabait naman po siya. Kaya lang, sunod-sunuran po yun sa ate namin Ay, kung ganoon, malabo nga na mabigyan kanila. Pero kung ipatatawag ka ng abogado ng pamilya nila, may pag-asa. Hindi ko po kilala ng personal ang abogado nila Pero sa pagkakaalam ko po kamag-anak din nila. Pagdasal na lang natin na sana hipuin ang mga puso nila, no? Sana nga po. Bakit nga po pala niyo ako hinahanap? Ay kasi, aalis ako. Baka gabihin ako Ipagbibiling ko lang sana yung mga parating kong parcel. Ay, sige po, ako na po ang bahala doon. Ay dapat nga nung isang araw pa yun Ewan ko ba, lagi na lang late. Baka po may konting aberyang nangyari. Lagi naman. Ay siya, paano? Halis na ako Ikaw na muna ang bahala sa bahay natin. Kahit hindi sabihin ng tiyuhin ko,
Alam kong dadalawin niya ang nag-iisa niyang anak. Matagal na silang hiwalay ng asawa at sa pagkakaalam ko may sarili na tong pamilya. Dati kasama niya ang anak sa bahay. Pero mula na mag-asawa ito at bumukod, bihira na lang silang magkita. Magkapatid sila ng tunay kong ama. Bunso siya sa magkakapatid na anak ng namayapa kong lola. Noon pa malapit na ako sa kanya. Siya na ang nag-alok na tumira na lang ako sa kanya para hindi ko na kailangan umupa ng bahay. May konti naman akong pera, pero kailangan ko pa rin makahanap ng trabaho sa lalong madaling panahon para hindi ako magipit. Kaya kahit naghihintay ako ng tawag sa mga inaplayan ko, sinubukan ko pa rin mag-apply sa iba. Anong ginagawa mo dito? Ikaw pala, Ate Maria. Nagpapahinga lang ako sandali bago umuwi. Saan ka naman galing? Nag-apply ako ng trabaho. Siguro nahihirapan ka, no? Ganyan talaga kasi kapag wala kang kakilala na maimpluwensyang tao. Ilang kumpanya pa lang naman ang na-applyan ko. Sa awa ng Diyos makakahanap din ako. Dapat lang magtrabaho ka. Ilang taon ka rin puro pasarap sa buhay, no? Alam mong hindi yan totoo. Kahit nung nag-aaral ako, tumutulong ako sa gawaing bahay at sa negosyo ng mga magulang natin. Nang makatapos naman ako ng pag-aaral, akong nag-alaga sa mama natin, kaya hindi ako kagad nakapagtrabaho. Ang kapal naman ng mukha mo para manumbat. Hindi ako nanunumbat, ate. Nagpapaliwanag lang ako dahil hindi naman totoo na puro pasarap ang ginagawa ko noon. Alam mo, tuwing nakikita kita, lagi na lang nasisira ang araw ko. Hindi ko naman gusto na magkita tayo dito Siguro nga, pinag-aadya ng tadhana na magkita tayo. Ate, kahit hindi maganda ang trato mo sa akin, kapatid pa rin ang turing ko sa'yo. Umaasa pa rin ako na balang araw magkakaayos tayo. Hindi na yun mangyayari. Lalo na ngayong wala na si Mama. Ewan ko ba sa'yo? Wala naman akong ginagawang masama pero ganun na lang ang galit mo talaga sa akin. Kasi nga, inagaw mong lahat ng atensyon ng mga magulang namin. Imbis na sa amin lang sana ni Cody, nakiagaw ka pa? Pantay-pantay naman ang tingin sa atin ng mga magulang natin noon Hindi mo kailangan kainggitan ng atensyon na ibinigay nila sa akin. Basta galit ako sa'yo. Tapos! Wala na akong magagawa kung yan ang nararamdaman mo sa akin. Lahat naman ginawa ko na para maging close tayo Ikaw lang tong nagmamatigas. At huwag ka ring aasa na may makukuha ka sa mga ari-arian na mga magulang namin. Ilang beses mo na yung sinabi sa akin. Uulitin ko ulit. Hindi ako interesado ron. Siguraduhin mo lang na mapaninindigan mo yung sinabi mo. Oo naman. Maliban na lang kung kayo mismo ang magbibigay sa akin. Mas napagod pa ako sa pakikipagtalo kay Ate Maria kesa sa paghahanap ng trabaho. Pagdating sa bahay, naabutan ko na ang tiyuhin ko. Agad nitong kinumusta ang pag-a-apply ko ng trabaho. Ay, kaya ba para kang pinagsukluban na naman ng langit dahil wala ka pa rin nahanap na trabaho? Hindi mo naman kasi kailangang magmadali Hindi po yon, Uncle. Nagkita po kasi kami ni Ate Maria sa isang mall. Ay, kung ano-ano na naman siguro sinabi niya sa'yo, ano? Wala na ba talagang kahihiyan ng ate mo? At kahit saan na lang kayo magkita, puro masasama ang mga sinasabi niya. Mas lalo pa nga pong naging masama ang trato niya sa akin ngayon. Ay, lalabas talaga ang pinakatatago niyang ugali dahil wala na ang mama ninyo. Sana po sa ibang lugar ako makahanap ng trabaho. Hindi yung nag-aalala ako na magkikita kami sa labas. Pwede naman, kaya lang mag-aalala naman ako sa iyo. Babae ka pa naman. Siguradong uupa ka na matitiran mo ng mag-isa. Gusto ko po kasi na magpakalayo-layo na lang dito Alam kong desperada ka na kaya naiisip mo ang bagay na yan. Totoo naman po yan. Nasa iyo naman kasi ang problema minsan Bakit nyo naman po nasabi yan? Hinahayaan mo lang kasi na tratuhin ka nila ng ganoon. Kung lumalabang ka ba, tignan ko lang kung magawa ka pang apihin ng mga kapatid mo. Hindi ko po yun magagawa, Uncle. Malaki po ang utang na loob ko sa mga pamilya nila Uy, sa mga magulang nyo lang ikaw may utang na loob, ba?
Hindi sa mga kapatid mo. Ngayon wala na ang mga magulang ninyo. Doon na rin natapos ang utang na loob mo. Iiwasan ko na lang po si Ate Maria. Sana nga wag na kaming magkita. Ay, sana nga. Kaya lang kasi dapat inaalam mo rin kung ano ang makukuha mo. Ay, kapag nagkataon po, gera na naman po yan. Tsaka, tingin ko po wala namang naiwan na malaking perang mama namin eh. Malaki po ang nagagastos niya sa mga gamot. Yung mga negosyo naman po napabayaan na rin. Wala bang ibinilin sa iyo ang mama mo bago siya namatay? Mag-iingat daw po ako at alagaan ko ang sarili ko. Tsaka po pala yung teddy bear na regalo niya sa akin. Ingatan ko raw yun dahil yun lang ang alaala niya sa akin. Alam naman kasi ni Daisy na gano'n ang mga anak niya. Hindi pa siya naglaan ng para sa iyo. Hayaan na lang po natin kung wala akong makukuha. Sapat na po sa akin na pinag-aral nila ako. Yun po ang mana ko sa kanila na hindi pwedeng kunin sa akin. Ilang araw na ring hindi tumitigil ang ulan kaya nung gumanda na ang panahon, dinalaw ko si Mama Daisy. Nadatnan ko doon si Kuya Cody. Lagi ka bang dumadalaw dito? Ngayon lang ulit. Ikaw lang ba mag-isa? Oo, busy kasi ang Ate Maria. Siya nga pala, sa isang linggo na malalaman kung anong naiwan na ari-arian ni Mama. Hindi pa pala nababasa ang last will ni Mama. Sabi kasi nung abogado, bilin sa kanya ng mama natin na pagkatapos na lang ng 40 days basahin yon. Ganun ba? May palagay ako na ipapatawag ka rin ng abogado. Hindi rin naman ako pupunta para wala ng gulo. Ikaw na sanang bahalang magpasensya sa atin natin ha. Noon pa naman siya ganun Minsan gusto ko na nga siyang patulan. Pero inaalala ko lang ang mga magulang natin. Ayoko silang bigyan ng sama ng loob, lalo na si Mama. Maldita na talaga si ate kahit noon pa. Ako nga din nasusungitan nun. Salamat nga pala Hindi nagbago ang pakikitungo mo sa akin. Wala naman kasi akong mapapala kung aawayin din kita. Ay, siya nga pala. Kanina ka pa ba rito? Magkasunod lang tayong dumating. Saan ka nga pala nakatira ngayon? Sa bahay ng tiyuhin ko. Mukha namang maayos ang lagay mo ron. Oo. Sa ngayon naghahanap ako ng trabaho. Ayoko naman kasing maging pabigat sa tiyuhin ko Maliban sa nakapagtapos ka naman, matalino ka pa. Siguradong hindi ka mahihirapan sa paghahanap. Plano ko rin na maghanap ng ibang lugar kung hindi ako matanggap dito sa malapit. Good luck sa paghahanap mo ng trabaho Oh, paano? Mauna na ako sa'yo. Dumaan lang talaga ako dito sandali. May mga kasama rin kasi akong naghihintay sa akin. Ayun sila Mga kasama mo pala sila. Sige, mag-iingat ka. Ikaw din. Kahit nung nag-aaral pa si Kuya Cody, kakaiba na talaga ang mga kaibigan na sinasamahan niya. Sinundan ko pa ng tingin ng mga to sakay ng kotse. Hanggang mawala sila sa paningin ko. Tsaka ko lang itinuon ng atensyon ko sa puntod ni Mama Daisy. Nagsindi ako ng kandila at nag-alay ng dasal. Maya-maya umalis na rin ako nang mapansin ko na dumidilim na ang langit. Saan ka na naman galing, ha? Sino yung mga kasama mong nakaitim? Mga kaibigan ko mga yon. Kasama ko sa pag-attend ng Bible study. Hanggang ngayon pala, mahilig ka pa rin umattend sa mga Bible study kahit pinagbawalan ka na nun ni Mama. Wala naman akong nakikitang masama sa ginagawa ko. Mabuti nga yon, marami akong natututunan. Mas gusto mo pa bang sumama ako sa mga barkada na masama ang impluensya? Baka kasi masobrahan ka na sa pagiging mabait niyan. Ayaw mo nun, may kapatid kang santo. Oo na. Mas okay na ngang dyan ka malulong kesa sa bisyo. Dinalaw ko nga palang puntod ng mama. Alam mo bang dumating din si Jonah? Mabuti na lang pala hindi ako sumama. Dahil kung hindi, dun pa kami magkakasagutan. Na naman. Kung hindi mo siya titigilan, baka mapatulan ka na niya. Di gawin niya.
nang lumabas ng tunay na kulay niya. Anong napag-usapan ninyo? Nabanggit ko rin sa kanya na kakausapin na tayo ng abogado. Tingin ko hindi siya interesado kaya kahit ipatawag siya, hindi siya pupunta. At wala daw siyang pakialam. Hindi ako naniniwala sa kanya. Kapag nalaman niyang meron siyang makukuha, sigurado maghahabol siya. Pero hindi ko siya hahayaan. Hintayin na nga lang natin. Excited na rin ako na marinig ang huling habilin ni Mama. Bilang panganay, siguradong sa akin mapupunta ang bahay na to. Bakit kailangan mong suluhin ang bahay na to? Paano naman ako? Oh, bakit? Lalaki ka naman. Pwede ka naman magpagawa ng sarili mong bahay. Ate naman, gusto ko ring tumira dito. Makakatira ka lang dito kung wala ka pang asawa. Pero kapag nagkaroon ka na ng pamilya, hindi ka na pwedeng tumira dito. Okay. Wala naman akong magagawa kung yun ang gusto mo. Diyan ka na nga. Babalik na ako sa kwarto ni na Mama. Anong ginagawa mo doon? May hinahanap kasi ako eh. Ha? Ano naman? Yung mga alahas niya. Akala ko nasa iyo na yung mga yon. Hahanapin ko ba kung nasa akin ang mga yon? Nung nakaratay na kasi siya, hinanap ko na yon pero hindi ko makita sa pinaglalagyan niya. Di kaya naibenta na ang mga yon? Hindi ko alam. Wala naman kasing nababanggit si Mama na binenta niya yun. Dati kasi nung hindi pa nakaratay si Mama, kamamatay lang nung papa natin. Nabanggit niya sa akin na balak niyang ibenta dahil kinakapos nga tayo. Di kaya natuloy yun. Malay ko. Eh di kung wala dito, dalawa lang naiisip ko. Pwedeng naibenta na o na kay Jonah. Tama. Kaya siguro no, sinasabi niyang hindi siya interesado sa ari-arian ng mga magulang natin. Hindi tayo nakakasiguro sa bagay na yan. Pwedeng wala sa kanya. Ibang kutob ko eh. Huwag ka munang mambibintang. Wala ka namang ebidensya eh. Sige ka. Baka ikaw pang mapasama. Isa sa pinagdadasal ko nun sa puntod ni Mama, sana gabayan niya ako sa paghahanap ng trabaho. Makalipas ang 1 linggo natanggap ako bilang receptionist sa isang bagong bukas na klinik. Okay din naman ang sahod sa wala pang karanasan sa trabaho na gaya ko. Kaya ganun na lang ang saya ko. Ay, okay na yung sahod mo. Nagsisimula ka pa lang naman. Oo nga po eh. Hindi ko na rin kailangan lumayo. Binabati kita. Mamaya magluluto ako ng espesyal na ulam. Naku, wag na po kayong mag-abala pa, Uncle. Ako na lang po ang manlilibre sa inyo sa unang sahod ko. Ay, minsan lang naman kaya pagbigyan mo na ako. Mamaya ipupunta ako sa telepapa. Didiligan ko lang muna itong mga halaman ko ha. Ang gaganda po ng mga halaman nyo ah. Mabuti pa po kayo nakakabuhay ng halaman. Eh ako po kasi kahit anong gawin ko, namamatay lang. Kahit anong alaga pang gawin ko. Ay, may ganun talagang mga tao. Ay, dito ka lang ba sa labas? Opo, gusto ko rin pong makasagap ng sariwang hangin. Ay, sige. Doon na muna ako sa likod ha. Magsisimula muna akong magdilig doon bago dito sa harapan ha. Diyan ka lang. Habang nakaupo sa plastik na silya, tahimik ko lang pinagmamasdan ng mga halaman ng tiyuhin ko. Sari-sari yon at namumulaklak pa nga ang iba. Naagaw lang ang atensyon ko sa paghinto ng tricycle sa tapat ng bakuran namin. Bigla rin ako napatayo nang makilala ko ang bumaba. Anong ginagawa mo rito? Wala sana akong balak na pumunta dito pero may kailangan ako sa'yo. Anong kailangan mo? Nasa iyo bang mga alahas ni Mama? Ha? Bakit mo sa akin hinahanap? Wala sa lagayan ng mga alahas niya. Sigurado akong nasa iyo. Huwag mo naman akong pagbibintangan. Isang alahas lang naman ang nakikita kong suot ng mama natin eh. Ibinigay ko yun kay Kuya Cody. Alam niya yun. Huwag ka nga sinungaling! Alam ko nasa iyo mga alahas kaya ilabas mo na! Sinabi nang wala nga sa akin eh. Saan ka pupunta ha?
Hoy, kinakausap pa kita ha? Kaya wag mo akong tatalikuran! Ano ba? Bitiwan mo nga ang buhok ko! Ano, hindi mo pa rin ilalabas ang mga alahas? Ha? Kaya nga akong ilalabas. Dahil wala naman sa akin ang hinahanap mo eh. Hindi ako naniniwala sa'yo! Bahala ka kung ayaw mong maniwala sa akin. Talagang inuubos ang pasensya ko ha? Ay, naku, pasensya na. Ay, hindi ko alam na may tao pala. Ay, pasensya na. Ha? Bakit mo ako pinasa ng tubig? Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Akala ko kasi halaman eh. Alam ko, sinadya mong gawin yon. Ay, hindi ha. Basang-basa tuloy ako! Mabuti pa ate, umuwi ka na sa inyo. Baka mamaya magkasakit ka pa. Hindi pa tayo tapos mag-usap ha. Babalik ako para kunin ang mga alahas! At ikaw naman, Ha? hindi ko makakalimutan itong ginawa mo! Ay, bakit? Sige na ate, kanina ka pa hinihintay ng tricycle driver oh. Siguradong malaki na ang babayaran mo. Nang makaalis ang tricycle sakay si Ate Maria, hindi na napigilang tumawa ni Uncle Ben. Ay, parang basang sisiw na umalis eh. Sinadya niyo po ba yun? Nakaternong green kasi, kaya ako siya napagkamalan na halaman. Nadiligan tuloy siya nang wala sa oras. Oo nga po no. Ngayon ko lang napansin yung suot niya eh. Madadala na siguro siya sa pagpunta rito. Sa susunod bibigyan ko na siya ng sabon at shampoo. Kayo talaga oo. Ay, siya nga pala. Ay, ano ba yung alahas na sinasabi ng kapatid mo? Mga alahas daw po ni mama. Oy, bakit sa'yo hinahanap? Ewan ko nga po sa kanya eh. Sa tagal ko silang kasama, isang alahas lang naman ang nakikita kong suot ng mama namin. Baka naman wala talaga. Hinahanapan ka lang nila. Kahit ano pa po ang gawin nila, wala silang makukuha sa akin dahil wala naman talaga sa akin ang hinahanap nila. Ay, kapag bumalik siya rito ulit, ako lang makakaharap niya. Hayaan nyo na lang po siya kapag nagpunta rito. Pumapatol po kasi yun kahit matanda ang kausap Ay, halata naman sa kanya. Ay, tutuloy ko na lang muna itong pagdidilig ko, ha? Hanggang ngayon natatawa pa rin ako sa reaksyon ng kapatid mo Ilang araw na rin mula nang pumunta si Ate Maria sa bahay. Akala ko hindi na siya babalik pero makalipas ang isa pang linggo, bumalik ulit ito sabi ng mga kapitbahay namin. Palibhasa may trabaho nga kami ni Uncle Ben kaya hindi kami naaabutan. Nag-aaksaya ka lang ng oras mo sa pagpapabalik-balik mo sa bahay nila. Sigurado ako pinagtataguan ako ng Jonah na yun eh. Ibig sabihin lang no, nasa kanya ang mga alahas. Hindi ba sabi ng kapitbahay nila may trabaho na si Jonah? Bakit hindi nila masabi kung saan nagtatrabaho? Kailangan ba alam yun ng kapitbahay nila? Basta, babalik ako doon. Bahala ka nga. Baka nga wala naman sa kanya mga alahas ng mama natin eh. Kung wala sa kanya, baka nasa'yo. Umamin ka nga. Nasa'yo bang mga alahas? Pati ba naman ako pagdududahan mo? Desperada na kasi ako. Lalo na ngayong alam na natin na maliit na halaga lang ang makukuha natin sa mga naiwan ng mga magulang natin. Ate, kahit paano, iniwan sa atin tong bahay at negosyo ng mga magulang natin. Palugi na ang negosyo na sinasabi mo. Natitira na lang yung mga paupahan na kailangan pang ipaayos. Kung bakit kasi napabayaan ang mga yun eh. Namatay si Papa. Makalipas lang ang 1 taon, nagkasakit naman si Mama. Paano yun maaasikaso? Mabuti nga, hindi na nagpumilit yung abogado na kailangan kaharapan natin si Jonah bago niya basahin yung last will ni Mama. Pinsan siya ng papa natin. Natural, sa atin siya papanig kesa sa ampon na yun. Di na ba talaga natin ibibigay ang parte ni Jonah? Nagtanong ka pa talaga ha? Yun naman talaga ang plano eh. Gusto mo bang mas lalong lumiit ang paghahatian natin kung ibibigay pa natin ang parte niya? Siyempre ayoko. Idadagdag ko ang pera na yun sa negosyo ko eh. Ano bang negosyo mo? Bakit hanggang ngayon hindi mo pa sinasabi sa akin? Sigurado naman kasi ako na hindi ka interesado sa negosyo ko. Lalo na sa mga kasama ko. Siguraduhin mo lang na hindi yan illegal ha?
Baka gusto mo, ipakita ko pa sa iyo yung business permit ko eh. Nagagawa mo pa talagang tumawa ha. Oh, relax ka lang. High blood ka na naman eh. Mas matanda ka na tuloy tingnan kaysa sa edad mo. Huwag mo nga lalong sinisira ang mood ko. Araw-araw naman sira ang mood mo eh. Hanggat hindi ko nakukuha ang mga alahas ni Mama, hindi ako matatahimik. Paano nga ako nabenta na ngayon? O kung ganun, nasan na pagbentahan? Nabili na siguro ng mga gamot ni Mama. Aba, hindi rin biro ang gastos niya, no? Ay, sumasakit ng ulo ko. Pupunta na nga lang ulit ako sa bahay ng babaeng yun. Huwag mong kalilimutan na magdala ng ekstrang damit. Baka umuwi ka na namang basa. Nung araw na yon, tanghali na nagising si Uncle Ben dahil wala naman itong pasok sa trabaho. Pinagluto ko na lang siya ng almusal bago ko umalis ng bahay. Nagtitimpla siya ng kape nang marinig ang pagparada ng tricycle sa tapat ng bakuran namin. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niya si Ate Maria na bumaba. Lumabas na siya ng bahay at sinalubong ito. Ay, wala si Jonah. Pwede ka nang umalis. Nasan siya? Malamang pumasok siya sa trabaho. Saan siya nagtatrabaho? Sa isang klinik. Saan klinik? Anong pangalan? Pasensya ka na ha. Pero hindi ko pwedeng sabihin eh. Baka mamaya doon mo pa siya guluhin. Kailangan ko nga siyang makausap. Hindi ba nag-usap na kayo nung nakaraan? Nasabi niya na nawala sa kanyang hinahanap mo. Hindi ako naniniwala. Kaya nga pinagtataguan niya ako dahil natatakot siya. Oy, hindi siya nagtatago. Nasa trabaho nga siya. Sabihin mo na kung saang klinik ang pinapasukan niya kung ayaw mong susunod na pagpunta ko dito, may kasama na akong mga pulis. Ay, nanakot pa tong babae nito. Hindi ako nagbibiro. Eh bakit? Mukha ba ako nagbibiro, ha? Ikaw, ha? Baka nakalimutan mo. Nasa bakurang kita. Huwag mo akong matakot-takot. Baka ikaw ang papulis ko. Hindi ko titigilan ang pamangkin mo hanggat hindi niya binabalik ang mga ninakaw niya sa amin. Ay, wala kang ebidensya sa mga sinasabi mo. Kaya huwag mong pinagbibintangan na magnanakaw si Jonah. Ikaw nga itong magnanakaw eh. Anong sinabi mo? O bakit ka nang gigigil dyan? Totoo naman ang sinasabi ko. Ano ang tawag sa taong ayaw ibigay sa kapatid ang para sa kanya? Imposible na walang iniwan ng mama ninyo sa pamangkin ko. Hindi naman namin siya kadugo. Ampon lang siya. Wala siyang karapatan sa mga ari-arian namin. Legal siyang inampon ng mga magulang ninyo. Siya rin ang nag-alaga sa mama ninyo hanggang sa huling sandali ng buhay niya dahil busy kayo ng kapatid mo sa ibang bagay. Wala ka man lang bang konsiderasyon kahit kaunti kay Jonah? Wala! Ah. At kung ano man ang ginawa niyang pag-aalaga sa mama namin noon, yun nang kabayaran sa pagkupkup sa kanya at pagbibigay ng magandang buhay. Kahit hindi siya inampon ng mga magulang ninyo, may mapupuntahan pa rin naman si Jonah. Mas mabuti pa nga siguro na hindi na lang siya napunta sa inyo. Hindi niya sana nararanasan ng apihin. Eh di sana, nung mamatay ang lola niya, kinuha mo na siya. Palibasa nga kasi may motibo ka rin eh. Diba? Akala niyo ata may mapapala kayo. Kung may motibo kami, di sana naghabol na ang pamangkin ko. Pero kita mo naman, mas pinili niya na lumayo sa inyo. Kasi nga, nasa kanya ang mga alahas ng mama namin kaya hindi siya naghahabol. Ay. Ang mabuti pa, magpatawag ka na lang ng pulis gaya ng sinasabi mo. Siguruhin mo lang na mapapatunayan mo na totoo yung bintang mo. Dahil kung hindi, kami naman ang manggugulo sa inyo. Hindi mo ata kilala kung sino ako. Ay, kilala na kita. Kami ba lubusan mong kilala, ha? Kilala mo ba ang lola ni Jonah? Ha? Anong ibig mong sabihin? Ipagtanong mo dito sa lugar namin kung bakit kinatatakutan ng nanay ko ng mga taga rito. Kahit ano pang malaman ko, hindi ako natatakot sa inyo. Hoy, tignan natin kung hindi ka nga matatakot. Kahit ang pinakamatapang sa lugar na ito,
Nanginginig ang tuhod kapag nababanggit si inay. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mag-aalala nang malaman ko kay Uncle Ben na pumunta ulit si Ate Maria at sinabi ang napag-usapan nila. Mula nang mawala ang lola ko, kasabay na ring namatay ang tungkol sa kumakalat na balita rito noon. Ay wala naman talaga akong intensyon na sabihin yun sa kanya, kaya lang inubos niya ang pasensya ko. Ayoko lang po kasi na mabuhay ulit ang takot ng mga taga rito sa atin. Ay kahit ganun si inay, hindi naman siya nananakit ng mga taga rito. Malaki pa rin naman ang respeto sa kanya ng mga tao. Paano po kung hindi matakot si Ate Maria? Ay ibang klase na siya kung ganun. Iniisip ko nga po, baka naibenta ng mga alahas na yon. Nung buhay pa po kasi si Papa, nagkaroon sila ng malaking problema sa pera dahil nalugi ang isa nilang negosyo noon. Plano pa nga nilang mag-loan nun sa bangko hindi ko lang po alam kung bakit hindi natuloy. Pwede nga rin yan. Kaya lang hindi mo naman mapapatunayan. Baka akusahan ka lang na nagsisinungaling. Dapat pala, pinahalungkat ko ang mga gamit ko nung bago ko umalis sa bahay nila Ay, sobra naman baba ng tingin nila sa'yo kung ginawa mo pa yun. Yun naman po talaga ang tingin sa akin ni Ate Maria. Bakit sa'yo lang niya kasi hinahanap? Dapat siguro tinatanong niya rin ang kapatid niyang si Cody. Malabo na tanungin niya ang kapatid niya. Tsaka imposible po na kay Kuya Cody ang mga alahas na yun. Malakas talaga ang kutob ko na naibenta na po yun. Makitid naman ang utak ng kapatid mo. Pinagpipilitan pa ang gusto. Ganun nga po yun Kahit sa mga magulang namin, ganun siya. Maipilit lang po ang gusto. At siguradong babalik pa siya rito. Kung hindi ko lang iniisip ang trabaho ko hihintayin ko na lang po siya dito sa bahay para hindi niya iniisip na pinagtataguan ko lang siya. Ay huwag mo namang isakripisyo ang trabaho mo nang dahil lang sa kanya. Kailangan mo rin magtrabaho para mabuhay. Buti sana kung ibinigay nila ang parte mo. Sa kanila na yun. Mas gusto ko pong mabuhay ng tahimik at malayo sa kanila. Ay, wag na nga nating pag-usapan yan. Masarap ang niluto kong ulam ngayon. Halika na, kumain na muna tayo. Parang wala pa po akong ganang kumain Huwag kang magpa-apekto sa nangyayari. Sige po, kakain na po ako kahit konti. Ayan, ganyan nga. Ayokong magkasakit ka ng dahil sa kanila. Lingid sa amin, inutusan ni Ate Maria ang kapatid na alamin ang tungkol sa lola ko at sa pamilya namin. Hindi siya makapaniwalang yun pala ang sikreto namin. Kahit si Kuya Cody, hindi maikakaila ang biglang takot. Sigurado ka ba sa lahat ng mga nalaman mo? Oo, marami akong pinagtanungan. Alam kaya ng mga magulang natin ang tungkol sa lihim ng matandang yun? Baka hindi. Dahil kung alam nilang may lahing mangkukulam ang lola ni Jonah, siguradong hindi nila aampunin yon. Hindi naman natin kailangan matakot dahil matagal lang patay ang lola ni Jonah. May kailangan pa akong sabihin sa'yo, ate. Ano yun? Pwede palang ipamana ang kaalaman sa karunungang itim. Dahil si Jonah ang apo, malamang sa kanya ipinamana ang pagiging mangkukulam ng lola niya. Parang wala namang alam si Jonah. Ang dami niya nating pangaaping ginawa sa kanya, pero kahit kailan hindi siya gumanti. Malay mo, nagtitimpi lang siya dahil tumatanaw siya ng utang na loob sa mga magulang natin. Basta. Kailangan pa rin nating makuha sa kanyang mga alahas kahit na ano mangyari. Hindi ka talaga sumusuko, ah. Hindi talaga. Hindi sapat ang mga ari-arian na naiwan sa atin. Kung hindi ko titipirin ng pera, mauubos agad yun. Ikaw kasi, hindi ka muna dapat umalis sa trabaho mo. Buti sana kung may naipundar ka ng negosyo, gaya ko. Hindi ko naman kasi akalaing konti lang ang makukuha natin. Wala ka nang trabaho, nagdagdag ka pa ng palamunin dito sa bahay. Si Elmer bang tinutukoy mo? Sino pa? Wala namang ibang tao dito sa bahay. Noon pa man, sinabi ko na sa'yo magsasama na kami. O ano ngayong inireklamo mo? Kung nabubuhay lang ang mama natin, hindi yun papayag na magsama kayo na hindi pa kasal. Wala na naman magagawa si mama dahil patay na siya. Hindi niya malalaman ng mga ginagawa ko.
Kaya ikaw, ayokong marinig sa'yo na nagrereklamo ka sa pananatili niya dito. Hindi naman ako nagrereklamo. Huwag lang niyang pakikialaman ng mga gamit ko. Lalo na ang pasukin ng kwarto ko. Hindi ganong klaseng tao si Elmer. Saan mo ba kasi napulot yan? Matagal na kami at naging magkatrabaho kami dati. Dahan-dahan ka sana sa binibitiwan mong salita ha. Baka paalisin kita dito sa bahay. Hoy, may karapatan din ako dito. Sa atin iniwan ang bahay na to. Nakalimutan mo na rin ba ang sinabi ko dati? Akin ang bahay na ito bilang panganay. Oo na, sa'yo na ang bahay na to. Aalis din ako pero sana, wag naman muna ngayon. Kaya nga maging mabait ka kay Elmer para hindi kita sipain palabas ng bahay. Halatang mahal na mahal mo ang lalaking yon. Ganun din kaya siya sa'yo. Oo naman. Magsasama ba kami kung hindi namin mahal ang isa't isa? Sabi mo eh. Oh, saan ka na naman pupunta? Ano yung dala mo? Bible. Pupunta ako sa bahay ng kaibigan ko. Doon kasi kami magba-Bible study eh. Ano ba kasing napapala mo dyan? Ayaw mo kasi na dito mag-Bible study, di sana makakarinig ka ng aral. Baka magbago ka pa. Ay nako, hindi ako papayag na dito ninyo gawin ang kalokohan ninyo ha? Sige na, umalis ka na. Isang araw na nasa klinik ako at walang pasyente, biglang tumawag si Kuya Cody. Tinatanong niya kung pwede kami magkita pagkatapos ng trabaho ko. Pumayag naman ako. Sa isang fast food kami magkikita. Pagdating ko nga, nandun na siya. Mukhang maganda ang trabaho mo. Maayos ka kasi ngayon, kumpara nung huli tayo nagkita. Nagluluksa pa kasi ko noon. Kumusta ka na nga pala? Ayos lang naman ako. Busy ako sa kapilya namin at sa maliit kong negosyo. Ano nga palang dahilan at nakipagkita ka sa akin ngayon? Wala naman. Gusto lang kita makita. Totoo ba yan? Baka naman inutusan ka lang ni Ate Maria. Wala siyang alam na makikipagkita ako sa'yo. Ilang beses siyang pumunta sa bahay. Hindi niya ako maabutan dahil lagi naman akong nasa trabaho. Hindi ka niya titigilan hanggat hindi mo ibinabalik yung mga alahas. Kahit balatan niya ako ng buhay, wala naman siyang makukuhang alahas sa akin. Wala ba talaga sa'yo? Kung nasa akin, di sana nagpakalayo-layo na lang ako kaysa magtrabaho. May punto ka nga. Nagtataka lang kami kung saan yun napunta. Nagkaproblema nun sa perang mga magulang natin. Palagay ko naibenta ng mga yun. Yun din ang sinabi ko kay Ate Maria. Pero hindi siya naniniwala eh. Ano pa bang dapat kong gawin para maniwala siya? Kung wala sa'yo, hayaan mo na lang si Ate Maria. Hindi man ngayon matatanggap din niya balang araw na wala na yung mga hinahanap niyang alahas. May itatanong sana ako eh. Huwag mo sanang mamasamain. Ang itatanong mo ba tungkol sa naiwan ng mga magulang natin? Kung merong iniwan para sa'yo? Oo. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako maghahabol eh. Gusto ko lang malaman kung meron din sana ako. Meron. Na kay ate ang parte mo. Nasa kanya na pala pero hindi pa rin siya makontento sa nakuha niya. May pagkagahaman talaga yun si Ate Maria. Sana naman hindi niya gawin sa'yo ang ginawa niya sa akin. Totoo niyan, gusto niyang suluhin ang bahay kahit sa aming dalawa naman yun binigay. Sana hindi ka pumayag. Ayoko ng gulo eh. Kaya hinayaan ko na lang. Nandun na rin pala yung kinakasama niya. Si Elmer? Oo, siya na nga. Pareho pa silang walang trabaho. Ayaw ng mama natin sa lalaking yun kahit noon pa. Mabigat ang loob niya sa lalaking yun ah. Kung noon pa, hindi na napigilan ni ate. Ngayon pa kaya? Hindi ko maiwasang mag-alala. Alam ko na hindi siya mapapabuti sa lalaking yun. Hindi naman yun makikinig kahit sabihan ko pa. Bahala na siya. Malaki naman na siya eh. Marami pa kami na pag-usapan ni Kuya Cody. Nilibre pa niya ako ng merienda bago umuwi.
Pagdating ko naman sa bahay, bungad agad sa akin ni Uncle Ben na nanggaling na naman dun si Ate Maria. Kakaalis nga lang daw nito. Kung maaga kang umuwi, magpapang-abot kayo. Nagkita po kasi kami ni Kuya Cody kaya ngayon lang po ako. Ay, ano naman ang dahilan ng pagkikita nyo? Tinawagan niya po ako habang nasa trabaho. Nakumpirma ko rin sa kanya na meron nga pong iniwan para sa akin ng mga magulang namin. Ay, meron talaga. Gahaman lang talaga mga kapatid mo. Sana makumbinsi ni Kuya Cody ang ate namin na wala sa akin ng mga alahas na hinahanap niya. Galit na galit ang ate mo at nagwawala talaga siya. Eh kung ano-ano pang sinisigaw niya. Salot daw tayo at kampon ng dilim. Eh siya nga itong parang kampon ng dilim dahil sa mga ginagawa niya eh. Ay, mukhang malala na nga talaga si Ate Maria. Kailangan ko na siguro siyang harapin. Hoy, ano naman ang gagawin mo? Wala po akong pasok bukas kaya pupuntahan ko na lang siya sa kanila. Baka kung ano ang gawin niya sa'yo, ha? Hintayin mo na lang siyang pumunta rito. Eh hindi naman po kami magpang-abot dito sa bahay eh. Tsaka mabuti na rin po yung ako na lang ang pupunta sa kanila. Baka maisip niya na wala talaga sa akin ang mga hinahanap niya. Hindi pa rin kita papayagan na pumuntang mag-isa doon. Sasamahan kita. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako makikialam sa pag-uusap ninyo. Sige na nga po, sumama na kayo sa akin. Ay, sana naman maayos na ang anumang hindi nyo pagkakaunawaan ng magkapatid. Oo nga po eh. Ano nga po palang mga kahon na to? Ay, naglilinis nga kasi ako kanina nang dumating si Maria. Inilalabas ko na kasi ang mga gamit na hindi kailangan sa kwarto do sa dulo. Mga gamit ni Lola Aurora ang iba dito ah. Halos mga gamit nga niya yan. Ito yung kahon na lagi niyang hawak noon. Itinignan ko ang mga laman ng kahon na yan eh. Mga gamit sa pangkukulam. Eh ano pong gagawin niyo dito? Eh, gusto ko sanang sunugin na lang. Ay, wag po, wag. Ha? Itatago ko na lang po ito bilang alaala ni Lola. Ay, ikaw ang bahala. Basta ingatan mo lang na hindi mapunta sa ibang tao, ha? Masyadong delikado at posibleng magamit sa masamang paraan niya. Wag po kayong mag-alala. Iingatan ko po ito. O tignan mo pang iba pang mga kahon. Baka meron kang gusto pang itabi. Susunugin ko na kasi ngayong gabi ang mga yan. Sige po. Sumunod naman agad ako. Tiningnan ko pa ang ibang kahon pero wala na akong mapili sa mga yon. Ang maliit na lang na kahon ang tinabi ko. Hindi nagtagal kinuha na ni Uncle Ben ang mga kahon at saka inilabas ng bahay. Sa loob ng bakuran, may malaking drum kung saan sinusunog ng tiyuhin ko ang mga basura. Tumayo pa ako sa may balkonahe saka pinanood ang ginagawa niya. Habang nakatayo, bigla akong nakarinig ng boses na tumawag sa pangalan ko. Parang boses ni Lola Aurora yun ah. Hoy, may sinasabi ka ba riyan? Para po kasing narinig ko ang boses ni Lola. Ano ka mo? Baka po guni-guni ko lang. Ay, baka ayaw ni inay na sunugin ko ang mga gamit niya. Hindi ko po alam. Ay, magtitirik ako ng kandila para sa kanya. Baka mamaya hindi nga niya gusto ang ginawa ko. Wala na naman ako magagawa pa't nasunog ko na. Nung gabi sa harapan ng litrato ni Lola Aurora, nagsindi ng kandila si Uncle Ben. Nag-usal din siya ng panalangin para sa ina. Habang nagdadasal nga ito, napansin ko ang gumagalaw ng mga kortina. Wala namang kasing hangin pero para yung matatanggal sa pagkakakabit nito. Kanina pa rin nagtatayuan ng mga balahibo ko sa katawan. Hindi ko alam kung gaano katagal na nagdasal si Uncle Ben. Pero kasabay ng pagtatapos ng panalangin niya, tumigil na sa paggalaw ang mga kortina. Kinabukasan, maaga kaming lumakad para pumunta sa bahay na tinirhan ko ng maraming taon. Pagdating namin doon, biglang nanariwa sa akin ang mga alaala ng nakaraan. Mabuti naman nagpakita ka na rin. Hindi kasi tayo magpang-abot eh.
Busy ako sa trabaho kaya naman ako na lang ang sumadya dito. Ano? Dala mo na ba ang mga alas ng mama namin? Wala akong dala dahil wala naman sa akin ang hinahanap mo. Sinungaling! Kung nasa pangangalaga pa ng mama natin ng mga yun, edi sana nabanggit na yun sa last will niya kung kanino mapupunta. Mag-isip ka nga. May isip naman talaga ako. Kaya nga malakas ang kutob ko na nasa iyo yun. Kahit ano pang gawin mo, wala nga sa akin. Kapag hindi mo inilabas sa mga yon, ipagkakalat ko talaga na lahi kayo namang kukulam! Sige, gawin mo. Hindi naman ako natatakot eh. Totoo man yan, ni isang taga rito wala kaming sinaktan. Masisira naman ang pangalan mo. Akala mo ba hindi ko pa alam kung saan ka nagtatrabaho? Ha? Kung sabihin ko kaya sa mga kasamahan mo ang baho ng pamilya mo. Nagtatrabaho ako ng marangal at walang ginagawang masama. Tapos, sisiraan mo ako dahil sa paratang na hindi ko naman ginawa. Gagawin ko talaga yon. At sisiguruhin kong hindi ka na makakahanap ng trabaho. Oras na gawin mo yan, kakalimutan ko nang itinuring kitang tunay na kapatid. Hindi ko na rin tatanawin na utang na loob ang pagkupkup ng mga magulang mo sa akin. Wala ka naman talagang utang na loob. Ninakaw mo nga mga alahas ng mama namin eh. Sinabi ko na nga sa'yong wala sa akin. Jonas. Hindi ako magnanakaw. Wala. Walang silbi ang pakikipag-usap sa kanya. Mabuti pang umuwi na lang tayo, ha? Siguro nga po. Hindi kayo pwedeng umalis nang hindi ibinibigay ang hinihingi ko. Sinabi na ngang wala sa akin. Hindi ka ba makaintindi? Huwag mo akong sigawan sa sarili kong pamamahay. Wala akong pakialam kung pamamahay mo to. Napipikon na ako sa paulit-ulit mong paratang sa akin. Oras na matanggal ako sa trabaho ng dahil sa'yo, hindi kita mapapatawad. Jonah, halika na. Sinabi ng... Uy, wag mo kaming pipigilan. Kung ayaw mo ngayon pa lang, pagsisihan mo na mga ginagawa mo. Ay, tayo na, Jonah. Akala nyo naman matatakot ninyo ko. Mga kampon ng dilim. Hanggat alam ko kung anong pangontra ko sa inyo, hindi ninyo ako magagalaw. Hinahamon mo talaga ako, Jonah, ha? Sige, tingnan natin kung sinong magsisisi sa atin. Habang papunta kami sa paradahan ng mga tricycle, hindi ko napigilan ng mapaiyak. Halo-halo na kasi ang nararamdaman ko. Parang hindi ako makahinga sa sama ng loob. Ay, sige lang. Ilabas mo lang yan. Alam ko na matagal mo rin kinimkim ang nararamdaman mo. Bakit ba ako pinaparusahan ng ganito? Ang gusto ko lang naman gawin magpatuloy sa buhay eh. Mamuhay ng tahimik. Sa palagay ko, matinding selos at inggit na lang ang nagtutulak sa kapatid mo. Baka dahilan na lang yan na hanapin sa iyo ang mga alahas ng mama ninyo. Siguro nga po. Hindi magtatagumpay ang masama niyang plano. Hindi yun papayagan ng Diyos na mangyari. Umuwi na po tayo, Uncle. Ay, ayos na ba ang pakiramdam mo? Opo. Kahit papano gumaan na po ang pakiramdam ko. Salamat nga po pala sa pagsama niyo sa akin, ha? Ay, masama kasi ang kutob ko kaya nagdesisyon na kung samahan ka. Gusto ko na talagang saktan siya kanina eh. Ay, nakita ko ang galit na galit ka kanina eh. Kaya nga pinigilan na kita. Baka kung anong magawa mo. Ayokong magkaroon ng dahilan si Maria para ipakulong ka. Bago po mangyari yon, sisigurahin ko muna na makakaganti ako sa kanya. Ilang araw ko ring inisip ang naging komprontasyon namin ni Ate Maria. Isang umaga pagpasok ko sa trabaho, iba na ang titig sa akin ng dalawang kasama ko. Bumati kasi ko pero hindi nila ako pinansin. Maya-maya pinatawag ako sa opisina. Ganun na lang ang gulat ko nang sabihin sa akin na tanggal na ako sa trabaho. Nang humingi ako ng paliwanag, hindi na rin ako nagulat. Tumango na lang ako at saka lumabas. Kinuha ko lang ang gamit ko at umuwi na ako. Nasa trabaho pa si Uncle Ben kaya ako lang ang nasa bahay. Habang nag-iisip, kinuha ko ang kahon kung saan nakalagay ang manika, karayom at libreta ni Lola Aurora. Kinausap ko yun habang lumuluha. Ginawa mo yon? Oo. Akala niya hindi ko gagawin ang sinabi ko.
Hindi niya ako kilala. Kawawa naman siya. Gusto lang naman nung tao na maghanap buhay. Ang tagal ko na siyang binigyan ng pagkakataong isauli ang kinuha niya pero nagmamatigas siya. Sana makahanap siya ng bagong trabaho. Kung meron pang magtitiwala sa kanya. Ano pa bang ginawa mo? Inutusan ko lang naman si Elmer na ipagkalat ang baho ng pamilya niya. Hindi pa ba sapat na nawalan ng trabaho yung tao? Bakit kailangan mo pang sirain ang pagkatao niya? Kung maghihirap siya, siguradong ilalabas niyang mga alahas para ibenta. Mapapatunayan na rin natin na tama tayo. Paano kung wala talaga sa kanya? Alam kong nasa kanya yon. Hinalungkat ko na ulit ang mga lagayan ni Mama. Wala akong nakitang resibo ng pinagbentahan ng mga yon. Sana hindi ka karmahin sa mga ginagawa mo. Hindi ako kakarmahin dahil binabawi ko lang naman kung ano ang para sa akin. Puro na lang sa'yo. Lahat na lang inangkin mo. Sabi mo, hati tayo sa party ni Jonah. Pero sinolo mo lang. Pati itong bahay, inangkin mo na rin. Dahil akong panganay. Dapat lang na sa akin mapuntang lahat. Baka pati ang negosyo na naiwan nila mama, suluhin mo rin. Oo, pati yon sa akin. Ha? Makukuha mo lang yon kapag wala na ako. Kailan pa yun? Hindi na ako aasa. Meron ka namang sariling negosyo ah. Yun na lang ang palaguin mo. Ano pa nga ba? Yun lang naman ang hindi mo pwedeng kunin eh. Huwag ka nang magreklamo. Wala ka namang na magagawa. Alam ko naman. Siya nga pala. Baka pwede mong ipasok sa negosyo mo si Elmer. Naiinip na raw kasi siya dito sa bahay at gusto na may ginagawa siya. Titignan ko muna kung merong bakante. Alam ko naman na magagawa mo ng paraan. Sasabihin ko sa kanya na magkakaroon na siya ng trabaho. Ilang araw na rin akong hindi lumalabas ng bahay. Kumalat na kasi sa lugar namin hanggang sa bayan ng tungkol sa akin. Naisa akong magnanakaw at lahi kami ng mangkukulam. Alam ko naman kung sino nagpapakalat ng lihim ng lola ko. Pati tuloy ang mga kakilala ko nagkaroon na rin ng takot sa akin. Hindi ko na rin tinangka na maghanap ng bagong trabaho. Sigurado namang hindi ako matatanggap. Bakit hindi mo subukan sa ibang lugar maghanap? Naisip ko na po yan pero hindi pa po ako handa magtrabaho eh. Ayoko lang naman kasing nakikita kang nagmumukmuk dito sa bahay. Huwag po kayong mag-alala. Gusto ko lang din po na magpahinga at mag-isip ng mga dapat kong gawin. Huwag mo na masyadong isipin ang ginawa ng kapatid mo. Darating ang panahon na babalik din sa kanya ang mga ginawa niya sa iyo. Bahala na po ang karma sa kanya. Sa ginawa niya, hindi ko na siya ituturing na kapatid. May hindi ka naman talaga niya itinuring na kapatid kahit noon pa eh. Kaya tama lang naman ang gagawin mo. Tumatawag nga po pala sa akin si Kuya Cody. Siguro nalaman na niya ang ginawa ng ate niya. Hindi pa po ako handa na kausapin siya eh. Mas mabuti nang iwasan mo na rin siya. Hindi naman niya kayang pigilan ng ate niya sa mga masasama nitong ginagawa eh. Lagi na lang siyang kampi dun. Kaya nga po eh. Hindi ko tuloy malaman kung talaga bang mabait siya. Ang tunay na mabait, hindi kumakampi sa mali. Susubukan ko na nga lang pong mag-apply online. Baka po makahanap ako ng trabaho sa malayo. O yan, tama yan, gawin mo. Alam mo naman na lagi akong nakasuporta sa iyo. Salamat po, Uncle ha. Ay, siya nga pala. Kinukumusta ka ng pinsan mo. Naikwento ko kasi nangyari sa iyo nang minsang tumawag. Sila naman daw ang pupunta para madalaw tayo. Kailan po sila pupunta? Mamayang hapon, siguro nandito na silang mag-anak. Naku, dapat po pala mamili tayo ng lulutuin. Ayun na nga ang sabi ko. Pero wag na daw tayong mag-abala pa. Sila na daw ang bahala. Siguro bibili na lang sila, no? Hayaan na lang natin sila. Total bihira naman sila pumunta rito eh. Buti nga sinabi ko na may problema ka. Namimiss ko na nga rin po si Ate Jessa at mga pamangkin ko eh. Ay kung hindi ko nga sinabi sa kanya ang tungkol sa iyo, siguradong ako na naman ang papupuntahin niya sa kanila. Tamad nga talaga silang bumiyahe. Nahihirapan po siguro sila dahil sa dalawang bata. Malamang nga.
Mabuti naman at nguminti ka na rin dyan. Sana magtagal sila dito, no? Mga 1 linggo daw sila rito. Ihahatid lang sila ng asawa. Mabuti naman po. Bitin naman kasi yung kinabukasan uuwi rin sila. Oo nga eh. Ay, mag-aayos lang po muna ako para pagdating nila malinis ng bahay. Ay, sige. Ako naman magdidilig muna ng mga halaman ko ha. Sige na. Nang dumating sina Ate Jessa, tuluyan ko nang nakalimutan ng ginawa sa akin ni Ate Maria. Pinayuhan rin niya ako at naisip ko na tama siya. May mga bagay na hindi nating kontrolado. Pero kaya nating kontrolin ang iniisip natin at piliin na maging mabuti pa rin sa kabila ng mga masasamang ginawa sa atin. Pagkaraan ng 1 linggo, may trabaho na ulit ako. Yun nga lang malayo at kailangan kong mangupahan sa ibang lugar. Ayos lang naman yun kay Uncle Ben dahil gusto niyang mapabuti ako. Nakasalubong ko sa labas si Tia Corazon ah. Anong sinadya niya rito? Cody, dito tayo mag-usap. May problema ba? Anong sabi ng tiyahin natin? Kasi, tinatanong niya ako kung meron daw ba tayong pangtubos sa mga alahas na isinangla sa kanya ni Mama. Ibig mong sabihin, nasa kanya mga alas na matagal mo nang hinahanap? Nasa kanya nga. Nakita ko rin dahil dala niya at ipinakita niya sa akin. Kailan daw yun napunta sa kanya? Bago raw magkasakit si Mama, isinanla yun sa kanya dahil may mga kailangang bayaran. Hindi na lang siguro naasikaso ni Mama dahil nga sa karamdaman niya. Tamo? Tapos pilit mong pinagbibintangan si Jonah. Ate, sinira mo yung buhay ng tao. Nawalan siya ng trabaho dahil sa'yo. Nako, wala na tayong magagawa, ha? Tapos na. Nangyari na. Hindi ka man lang ba nagsisisi sa ginawa mo? Magsisi man ako. Sa palagay mo ba, mapapatawad pa ako ni Jonah? Pwede mo naman siyang puntahan sa kanila. Bakit ko naman gagawin yun? Taas talaga ng pride mo. Ano? Ako ang panganay. Ako pa bang hihingi ng tawad? Ikaw naman ang may kasalanan sa kanya. Kaya natural na ikaw ang lalapit sa kanya. Baka nakakalimutan mo kung ano ang lihim ng pamilya nila. Baka kulabin ako ni Jonah? May alam si Elmer ng pangontra laban sa kulam. Nakikita mo ba tong kwintas na to? Ha? Isa ito sa ibinigay ni Elmer. Hindi sa lahat ng oras mapoprotektahan ka niyan. Saan ka na naman pupunta? Kararating mo lang May Bible study kami. May nakalimutan lang ako kaya ako umuwi. Baka naman sumobra ng linis mo niyan, ha? Baka lumagpas ka na sa langit kapag namatay ka. Lahat tayo makasalanan. Nasa sinapupunan pa lang tayo ni Mama. Walang taong nabubuhay na malinis gaya ng kulay puti. Sige, aalis na ako. Hindi ko alam kung matutuwa pa ba ako sa ginagawa niya. Lagi na lang wala rito sa bahay. Hindi ko na siya maasahan gaya ng dati. Nakakapanibago man ang bago kong buhay na malayo sa lugar namin, mas ramdam ko naman ang katahimikan. Masaya din ako sa trabaho ko dahil mababait naman ang mga kasama ko. Hiling ko na sana wala nang maging problema. Pag-uwi ko sa inuupahan ko, biglang tumunog ang cellphone ko. Ayoko sanang sagutin ang tawag ni Kuya Cody. Pero hindi yun tumitigil. Mabuti naman sinagot mo na. Alam kong pati sa akin galit ka dahil sa ginawa ni Ate Maria. Ayoko nang pag-usapan ng ginawa niya. Kung yun lang ang dahilan ng pagtawag mo, tsaka na lang tayong mag-usap. Gusto lang naman kitang kumustahin. Okay na ako. May trabaho na ulit ako ngayon. Huwag mo na lang itanong kung saan ako nagtatrabaho. Kahit pala sa akin, wala ka ng tiwala. Lagi ka naman kasing kumakampi kay Ate Maria kahit mali na ang ginagawa niya. Naamin ko naman na takot ako kay ate. Di ko siya kayang suwayin Pero sinasaway ko naman siya at pinagsasabihan ko naman. Ayaw niya makinig sa akin Sinira na niya ang pangalan ko. Siguro naman titigilan na niya ako. Di ako sigurado ron.
Kilala mo naman ang ate natin. Kahit pa ulit-ulit naman niya akong guluhin, wala naman siyang mapapala sa akin eh. Wala nga sa akin ang hinahanap niya. Alam naman niya yon. Galit lang talaga siya sa'yo kaya gusto kanyang pahirapan. Nagtagumpay na siya. Wala na akong maiharap na mukha sa atin. Kaya nga kailangan kong lumayo eh. Wala ka na sa atin? Oo, matatagalan pa siguro bago ako bumalik. Kaya pakiusap lang, wag mo na akong tawagan ha. Hindi ako galit sa'yo, gusto ko lang umiwas na lang sa inyo. Wala naman ang mga magulang natin eh, kaya wala nang nag-uugnay pa sa atin. Naiintindihan ko. Mag-iingat ka kung nasaan ka man. Hindi ko na yun sinagot at in-off ko na ang cellphone ko. Pagod ako maghapon kaya gusto ko lang magpahinga na. Hindi rin naman ako nagugutom kaya ayos lang na hindi na ako maghapunan. Sino ang kausap mo? Si Jonah, kinukumusta ko lang. Binanggit mo ba sa kanyang nakita na natin ng mga alahas? Hindi. Tsaka ayaw ka na niyang pag-usapan. Ramdam ko sa boses niyang galit sa'yo dahil sinira mo daw siya. Totoo naman kasi. Alam mo bang ilang gabi na akong hindi makatulog dahil sa kaiisip sa ginawa ko sa kanya? Kahit tumingi ka sa kanya ng tawad, hindi ka na rin naman niya patatawarin. Alam ko naman yun. Kaya hindi ko na rin tatangkain puntahan siya sa kanila. Wala na siya sa kanila. Nagpakalayo-layo na siya para hindi mo magulo. Sinabi ba niya kung nasan siya ngayon? Hindi. Ayaw niyang sabihin. Hindi kaya may masama siyang pinaplano? Lumayo na nga yung tao, may masama pang plano. Naisip ko lang na kaya siya lumayo. Para kung sakaling merong mangyari sa akin, hindi natin siya mahanap. Oh, akala ko ba hindi ka natatakot dahil may pangontra ka? Si Elmer kasi, hindi ko alam kung tinatakot ako. Ikaw naman kasi, nagpapauto ka sa kanya. Siya nga pala, pakisabi na wag na siyang pumasok sa trabaho. Bakit naman? Bukod sa tamad siya, kung umasta akala mo siya may-ari. Dahil lang sa boyfriend mo siya, ganun na umasta. Para yun lang tatanggalin mo na siya? Marami na akong natatanggap na reklamo sa kanya. Baka mamaya malugi pa ang negosyo ko. Ang sumbong niya sa akin, kahit daw hindi niya trabaho, sa kanya mo pa rin inuutos. Natural na lahat ng sumbong niya paniniwalaan mo. Basta, wag mo siyang tatanggalin ha? Wala ka na magagawa. Tanggal na siya. Baka nakakalimutan mo. Dito ka sa pamamahay namin nakatira. Bahay ko rin to. Bahay ko lang to. Nakalimutan mo na ba? Ipinaubaya mo na to sa akin? Okay lang sa'yo na umalis ako para sa lalaking yun? Oo. Alam nga naman na kami ang umalis sa bahay nito. Bigyan mo lang ako ng panahon para makahanap ng lilipatan. Mabuti naman. Madali kang kausap. Ayoko lang kasi na makipagtalo pa sa'yo. Inabot din ng 2 buwan bago ko umuwi sa amin. Tuwang-tuwa naman si Uncle Ben nang makita ako. Nilabas ko na rin agad ang mga pasalubong ko para sa kanya. Nag-abala ka pa talaga. Sapat na sa akin na makita ka. Pasensya na po kung ngayon lang ako nakadalaw sa inyo ah. Ayos lang yun, Jonah. Naiintindihan ko naman. Abay, mukhang umitim ka yata. Napansin ko nga rin po eh. Baka dahil po sa hangin. Bakit po parang pumayat yata kayo? Kasi nagkatrangkaso kasi ako nung nakaraan. Pero okay naman na ako ngayon. Bakit hindi po kayo tumawag sa akin o nagsabi nung kausap ko kayo? Ayoko nang mag-alala ka pa. Kahit nga sa pinsan mo, hindi ko na sinabi. Nakakapagtrabaho na po ba kayo ulit? Yun pa nga palang sasabihin ko. Nagtanggal ng mga tao at isa ako doon. Okay na rin naman dahil binayaran kami. Hindi po ba masama ang loob nyo na natanggal kayo sa trabaho? Hindi. Sa totoo lang, napapagod na rin ako. Siguro dahil sa may edad na rin ako Ano pong plano nyo? Dito lang muna sa bahay at mag-aalaga ng mga halaman ko. Pag-iisipan kong paano kikita kahit nandito lang sa bahay.
Eh naku, baka manibago po kayo niyan. Ay, sigurado yun. Pero masasanay din ako kalaunan. Eh, dadalasan ko na lang po ang pagdalaw sa inyo, Uncle. Ay, gusto nga pala ng pinsan mo na sa kanila na ako tumira. Sabi ko, pag-iisipan ko. Mahirap naman kasi na iwan itong bahay natin. Pwede nyo naman pong paupahan na lang to ah. Pwede rin naman. Eh, Uncle, may nababalitaan pa rin po ba kayo tungkol sa akin dito? Wala na. Alam mo naman ng mga tao, sa umpisa lang naman nila puputaktihin ng balita, kalaunan ni mawawala rin. Mabuti naman po kung ganon. Eh, minsan nga po tumawag sa akin si Kuya Cody eh. Sinabihan ko na siya na ayoko nang magkaroon ng koneksyon sa kanila. Tama yan. Buti sinabi mo sa kanya. Iwasan mo na silang magkapatid, lalo na si Cody. May nalaman kasi ako tungkol sa kanya eh. Hindi pa ako sigurado, pero mabuti na rin yung nag-iingat tayo. Eh ano pong nalaman nyo? Ay, saka ko na lang sasabihin sa iyo. Sige po. Ay, tignan nyo na lang po itong mga pasalubong ko. Magugustuhan nyo po ang lahat ng yan. Maayos naman sana ang takbo ng buhay ko. Yun nga lang kapalit naman nun ang pag-aalala ko kay Uncle Ben. Dahil mag-isa lang siya sa bahay. Sa tingin ko din, hindi rin siya mapipilit ng anak na lumipat sa kanya. Dahil nandun din sa bahay nila ang mga biyanan nito. Tuwing nandun na ako sa inuupahan ko, hindi talaga siya nawawala sa isip ko. Minsan nakahiga na ako, may numerong tumatawag sa akin. Dahil hindi ko kilala, hindi ko sinagot at natulog na ako. Sigurado ka bang yun ang number ni Jonah? Oo, yun ang tinatawagan ko dati. Hindi niya kasi sinasagot eh. Buka mo na lang bukas. Gabi na kasi. Baka nagpapahinga na siya. Kailangan ko na siyang makausap para makahingi ng tawad sa kanya. Bakit ba kasi biglang nagbagong isip mo? Iba kasi ang nararamdaman ko sa katawan ko. May sakit ka ba? Hindi naman kasi halata sa katawan mo. Hindi mo ba napapansin? Wala na akong suot na kwintas. Nawala yon nang hindi ko namamalayan. Baka naman nandyan lang. Hanapin mo lang. Naghalughog na ako ng buong bahay maliban sa kwarto mo. Pero hindi namin nakita. Malabo na mapunta yun sa kwarto ko dahil hindi ka naman pumupunta dun. Kaya nga, hindi na kami naghanap pa doon. Sa tingin ko napapraning ka lang. Huwag ka kasing magpapaniwala kay Elmer. Eh paano kung tama siya? Hindi ba may kilala naman kayong albularyo? Eh di lumapit kayo sa kanya para humingi ng tulong. Yun nga ang sabi ko sa kanya eh. Pinuntahan niya ngayon ang albularyo. Huwag ka kasing mag-isip ng hindi maganda dahil ikaw rin ang maaapektuhan. Mabuti ka pa. Laging kalmado. Malaki nga sigurong nagagawa ng parati mong pag-attend sa Bible study niyo. Eh ikaw kasi, ilang beses na kitang niyayaya, ayaw mo naman. Eh di sana, nararanasan mo rin ang kapayapaan na nararamdaman ko. Sasabihin ko kay Elmer na umattend kami minsan. Di kayo magsisisi sa gagawin nyo. Nag-uumpisa na naman akong kabahan. Hindi ko na talaga maintindihan. Alam mo, kulang ka kasi sa pananampalataya eh. Siguro nga. Mabuti pa sa kwarto ko na lang hintayin si Elmer. Kinabukasan, naabutan ni Kuya Cody ang kapatid na umiiyak habang kausap ang boyfriend nito. Hindi na muna siya lumapit sa pag-aakalang nagkakatampuhan lang ang mga to. Nang makitang umalis na ang lalaki, tsaka siya lumapit at nagtanong kay Ate Maria. Wala na ang albularyo. Tatagpuan itong wala ng buhay sa kubo nito. Ano daw ang ikinamatay? Ang sabi, baka inatake sa puso. Eh wala naman daw kasing palatanda ang pinasok ng masasamang loob. Pero ang sabi ng anak, kinulam daw ang ama niya. Bakit naman niya yung nasabi? Eh wala naman daw kasing sakit sa puso ang ama niya eh. Naabutan daw kasi nila itong maraming insekto sa higaan at nilalanggam ang katawan. Eh yun daw ang palatandaan na kinulam ito. Albularyo siya, di ba?
Bakit hindi niya nagawang iligtas ang sarili niya? Ang sabi ni Elmer, posible daw na mabagsik at mas makapangyarihan sa kanyang gumawa nun. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Wala na tayong magagawa pa. Mas lalo akong natakot ngayon. Wala na kami kilalang albularyo. Huminahon ka lang. Walang masamang mangyayari sa'yo. Kung may nararamdaman ka na kakaiba sa katawan mo, baka may sakit ka lang. Sasamahan na kita na magpa-check up. Hintayin na lang natin si Elmer. Paano kung mamaya pa siya? Mahalaga ang oras. Sige na nga. Magbihis ka na. Hihintayin kita dito. Maliban sa sinat, wala namang nakita na iba pang sakit kay Ate Maria. Umuwi na rin sila ng araw na yon. Pagdating, wala pa rin si Elmer. Saan kaya siya nagpunta? Di man lang tumawag. Lagi naman niyang ginagawa na umalis na hindi man lang nagsasabi kung saan pupunta. Dapat nasanay ka na sa kanya. Kahit hindi pa kami kasal, para na rin kami mag-asawa nun. Dapat lang na ipaalam niya sa akin kung saan siya pupunta. Magpahinga ka na lang. Baka lalong sumama ang pakiramdam mo. Hindi rin ako mapapalagay hanggat hindi siya umuwi dito. Ikaw na nga ang bahala. Ipagluluto na lang kita para makakain ka. Salamat, Cody, ha. Mabuti na lang nandyan ka. Tapos, gusto mo pa akong paalisin sa bahay na to. Nabigla lang ako sa sinabi ko. Pero balang araw, kailangan mo rin bumukod sa bahay lalo na kapag mag-aasawa ka na. Matagal pa akong mag-aasawa. O baka hindi na nga. Ayoko kasi na may kahati ang Diyos sa atensyon ko. Alam mo, hindi naman porket mag-aasawa ka na, mawawalan ka na ng panahon na sumamba sa kanya. Huwag na natin pag-usapan pa yan, ate. Dahil malabo mangyari yan. Diyan ka muna. Magluluto lang ako. Ngayon ko lang naalala, mula pa nun, wala pa siyang ipinapakilala sa amin na girlfriend niya. Ilang gabi na rin hindi nakakatulog si Ate Maria. Pakiramdam niya kasi, namamahay siya sa sarili niyang bahay. Madalas din siya makarinig ng mga bulong malapit sa tenga niya. Para ba yung mga dasal na hindi niya maintindihan ng wikang ginamit? Kaya naman kahit mag-isa lang nun, nagpunta siya sa bahay ng tiyuhin ko. Anong ginagawa mo rito? Matagal nang wala si Jonah rito kaya umalis ka na. Hindi ako nagpunta para manggulo. Aba, mukhang mabait ka yata ngayon. Tinatawagan ko nga si Jonah para sana humingi ng tawad sa kanya pero hindi ho siya sumasagot. Lubayan mo na ang pamangkin ko. Hindi pa ba sapat ang ginawa mong pagsira sa pangalan niya? Ha? Kahit humingi ka pa ng tawad hindi na nun maibabalik ang nakaraan. Ibig po bang sabihin, hindi na rin ako gagaling? Bakit? May sakit ka ba? Ano naman ang kinalaman ng pamangkin ko ron? May palagay po akong kinukulam ako. At iniisip mo na si Jonah ang gumagawa niyan sa iyo? Siya lang naman ang may matinding galit sa akin eh. Walang ibang gagawa nito, kundi siya. Ay, may alam nga sa karunungang itiman nanay ko na lola ni Jonah. Pero walang alam ang pamangkin ko. Kahit kailan, hindi pinasa ni inay ang kaalaman niya. Kung meron man akong sinabi, panakot ko lang yun sa iyo. Kung ganun, sino kumukulam sa akin? O baka naman nasa isip ko lang ito. Ilang beses na rin akong nakakita ng taong kinukulam. Masasabi ko na tama ka ng hinala. Tulungan niyo po ako. Albularyo ang makakatulong sa iyo. Patay na po yung albularyong nagbigay sa akin ng pangontra. Ano? Hinala po ng anak niya, kinulam daw po yun. Ay, isa lang ang ibig sabihin nun. Malakas ang kapangyarihan ng taong yun. Ano pong mangyayari sa akin? Hindi ko alam. Ang may papayo ko lang, humanap ka ng ibang albularyo. Sige po, aalis na ako.
Salamat po sa inyo. Pag-uwi sa kanila ni Ate Maria, kinausap agad siya ng boyfriend tungkol sa kapatid nito. Sandali munang nakalimutan ni ate ang sariling problema. Nang dumating si Kuya Cody, agad niya itong kinompronta. Totoo ba nakasapi ka sa isang samahan na pinaghihinala ang kulto? Sino naman ang nagsabi sa iyo niyan? Sagutin mo na lang ang tanong ko. Sa kalikasan daw kayo sumasamba at isang matandang binata ang leader ninyo. Hindi kulto ang samahan namin. Inamin mo rin! Dinadahilan mo palagi na a-attend ka ng Bible study, yun pala. Ibang sinasamba mo! Ngayon ko mas naiintindihan kung bakit ayaw ni Mama sa mga kaibigan mo. Yun siguro ang dahilan. Nasa wastong edad na ako para magdesisyon sa kung anong gusto ko. Hindi mo ko pwedeng pigilan sa gusto kong mangyari. Kung hindi ka titiwalag sa grupong yon, mabuti pang umalis ka na sa bahay nito. Sabi ko naman sa'yo, aalis ako. Bigyan mo lang ako ng panahon. Talagang hibang ka na! Mas pipiliin mo pang grupo na yun kaysa sa akin ang kapatid mo! Handa kang umalis sa bahay natin! Handa akong talikuran ng buong pamilya ko. Alang-alang sa paniniwala ko. Sino bang may kasalanan kung bakit ka naligaw ng landas? Mali ka, ate. Hindi ako naligaw. Ang totoo niyan, nahanap ko ang tamang daan. Hindi yan ang tamang daan! Gumising ka nga! Tama na! Ayoko nang makinig sa mga sinasabi mo! Sinisigawan mo na ako ngayon? Oh! Higit pa dyan ang magagawa ko kung kukontra ka sa gusto ko. Ah, ganon? Sige! Umalis ka na ngayon! Ayoko nang may kasama ako sa bahay na ito na kabilang sa isang kulto! Di mo ko kailangan ipagtabuyan. Aalis ako sa tamang panahon. Ngayon ang tamang panahon, Cody! Bumalik ka dito! Hindi pa ako tapos! Kaya pala, kakaibang mga kinikilos niya. Bakit pa hindi ko kaagad napansin ito noon? Mula nang malaman ni Elmer na kasapi si Kuya Cody sa samahan ng isang kulto, hindi na siya umuwi sa bahay. Nagpaalam muna ito na sa bahay muna ng mga magulang tutuloy. Hindi raw kasi maganda ang naririnig niya sa kulto na sinamahan nito. Babalik na lang daw ito kapag wala na si Kuya Cody. Nakikipagmatigasan naman si Kuya Cody sa kapatid niya. Kaya ang naisip na paraan ni Ate Maria para mapilitan nitong umalis, ilabas ang mga gamit nito sa kwarto. Lingid sa kanya, may matutuklasan siyang ikinagulat niya ng husto. Inilak mo pa tong kwarto mo, ha? Kala mo hindi ako makakagawa ng paraan kung paano mabubuksan to? Pag uwi mo mamaya, nasa labas ng lahat ng mga gamit mo. Pero hindi siya nakagalaw sa may pintuan. Bumungad kasi sa kanya ang isang altar na may krus na nakabaligtad. Nandun ang litrato niya na puno ng patak ng kandila. Nandun din ang kwintas na matagal na niyang hinahanap na bigay ng albularyo. Naguguluhan siya kung paano yun napunta ron. Nakakaramdam siya ng pagkahilo kaya akmang lalabas na sana siya nang biglang dumating si Kuya Cody. Anong ginagawa mo dito? Gumawa ka pa talaga ng altar dito sa loob ng kwarto mo, ha? Paano may paliliwanag ang kwintas na matagal ko nang hinahanap? Paano napunta dito at pati ang litrato? Ako nga ang kumuha niyan para mawalan ka ng pangontra. Hindi ko maintindihan. Bakit mo to ginagawa? Akala ko ba matalino ka? Gusto kong marinig mismo sa bibig mo ang totoo. Ako ang nagpakulam sa'yo. Sandaling panahon na lang, mas matindi na ang mararamdaman mong paghihirap. Nababaliw ka na ba, ha? Kapatid mo ko! Tapos ginawa mo sa akin to? Magkapatid nga tayo. Pero kahit kailan hindi kapatid ang turing mo sa akin. Ginagawa mo lang akong tau-tauhan. Gusto mo lagi na lang akong sumunod sa'yo sa lahat ng ipinag-uutos mo. Cody, makinig ka sa akin. Aray!
Ang dibdib ko. Tulungan mo ako. Masakit ba ha? Mas matindi pa dyan ang nararamdaman ko na. Nagmamakaawa ako sa'yo. Kahit kailan, wala na akong nararamdaman na awa sa'yo. Tuluyan ka lang nabulag sa maling paniniwala. Ikaw ang bulag! Dahil sa kasakiman at pagiging tuso mo! Ibibigay ko sa'yo lahat na meron ako. Basta talikuran mo lang ang samahan na sinalihan mo. Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo? Kapag namatay ka, sa akin lahat mapupunta ang meron ka. Maawa ka sa akin. Pag-usapan natin ito, Cody. Tumawa lang si Kuya Cody habang matalimang titig sa kapatid niya. Labis naman nangilabot si Ate Maria sa tawa nito na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Kahit nanghihina, malakas niyang itinulak ito palayo sa may pinto saka siya lumabas. Hindi mo matatakasan ang kapalaran mo! Diyos ko po. Kailangan ko makaalis at makahingi ng tulong. Nakatambay sa labas si Uncle Ben nang dumating ako. Sinabi ko na kasi na uuwi ako sa araw na yun. Papasok na sana kami sa bahay nang biglang dumating si Ate Maria. Ate Maria! Tulungan niyo ako. Wala na ako ibang mapuntahan. Uy! Ate! Nawalan siya ng malay! Halika, tutulungan kita. Pasok natin siya sa loob. Tinulungan ako ni Uncle Ben na buhati ng kapatid ko. Noon ko lang napansin ang dami niyang kagat sa balat. Dinala namin siya sa kwarto ko. Habang hinihintay naming magising siya, may sinabi sa akin ng tiyuhin ko. Nang magising si Ate Maria, umiiyak na ikinuwento niya ang lahat. Hindi naman kami makapaniwala ni Uncle Ben na magagawang ipakulam ni Kuya Cody ang kapatid niya. Patawarin mo ako, Jonah, sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Hindi ikaw ang kumuha ng mga alahas. Isinanla yon sa tiyahin namin ni Mama. Pinatawad na kita, Ate Maria. Bukas, pupuntahan ko si Kuya Cody para kausapin. Lumayo ka na lang sa kanya. Hindi na siyang kapatid natin. Malaki nang pinagbago niya. Wala na siyang pinakikinggan, kundi ang grupong sinamahan niya. Tama ang kapatid mo. Huwag ka na lang lumapit kay Cody. Ipauubaya ko na lang sa kanyang lahat. Huwag ka lang niyang saktan. Huwag kang mag-alala, ate. Hindi kita pababayaan. Salamat. Ang bait mong kapatid. Nang makaramdam ng antok si Ate Maria, hinayaan na lang muna namin siyang magpahinga. Si Uncle Ben naman nagpunta sa mga kapitbahay para magtanong kung may kakilala silang albularyo. Pero nasa malalayong lugar ang sinasabi nila. Plano niya puntahan kinabukasan ng umaga. Pero nang magising kami, natagpuan na lang namin na wala ng buhay si Ate Maria. Maraming insekto ang lumalabas sa bibig niya at nilalanggam din ang katawan niya. Napahagulgul na lang ako sa tabi niya. Sa tabi ng mga magulang namin inihimlay ang labi ni Ate Maria. Hindi ko na rin nakita pa si Kuya Cody. Hindi rin ako nagtangkang pumunta sa bahay namin. Ipinaubaya ko na lang sa Panginoon ang hustisyang nararapat sa kapatid ko. Nagpapasalamat din ako dahil sa huling sandali, nagawa naming magkapatawaran ni Ate Maria. Sa kasalukuyan, minsan na lang akong umuwi sa probinsya namin. Wala na rin akong balita kay Kuya Cody. Hanggang sa mga sandaling ito, umaasa ako na matututunan nito na bumalik sa pinagmulan para magbalik loob sa totoong Panginoon natin. Salamat po sa pagpili ng kwento ko, Miss Gwen. Sana may natutunan kayong aral at nakapulutan niyo rin ng inspirasyon ng aking karanasan.
Wakas. Okay, shoutout po tayo. Shoutout sa mga solid abangers sa Binangonan Public Market Clothing Section na sina Risa, Weng, Lori, Car at Lisa. Salamat sa pagsuporta nyo. Hello kay Len TV from Saudi Arabia. Shoutout sa Bulain at Panlilio family mula kay Diana Vargas. Hi kay Kay Romero Mata from South Korea. Hello sa mga anak ni Mary na sina Hannah Grace, Cyriel Grace at kay Aloysius John. Hi kay Miss Dimple from Kuwait. Hello kay Botchok72 from Bataan. Hi kina Ate Auring, Mary Ann, Minda, Ruth, Faye at kay Poging J ng Amira Boxes Handicrafts. Hello kay Evelyn Palma from Pangasinan at sa mga kasama niya na laging nakikinig habang nagtatahe. Salamat po. Hi kay Jessica Sobremonte from Quezon City. Hello kay Freddy. Hi kay Lori Jane Ibon from Davao de Oro. Hello kina Elma de Jesus Nazaro from San Pedro, Laguna. Greetings coming from Erica Miko. Hi kay Noelito Gonzales. Hello sa HNC Cabanatuan. Advance happy birthday kay Evelyn Abong Carbakil sa August 22. Shoutout sa Paktimo Iambik Garments at kay JP Canosa. Shoutout kay Heidi Adlaon from Malaysia. Greetings coming from Mine. And shoutout sa Raimundo family at sa mga kapatid ni Lilibeth Takeno na sina Kuya Narding, Kuya Tibo, Ate Lucy, Ate Ine, Kuya Wong, Maylin at sa bunsong kapatid niyang si Jessica. Maraming salamat sa panonood mga solid abangers. Kung nagustuhan niyo po ang kwento, huwag pong kalimutang suportahan ng channel sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like at pag-comment. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe sa channel ni Ingpong, Ikalawang Yugto, at kay Kuya Louie Horror Stories, the special guest natin ngayon. Hanggang sa susunod, God bless. Nakikiusap ako sa'yo, Ate Maria. Maria lang, sorry. Maria. Ayoko lang kasi ng, buro. Buro lang to. Sorry naman. Parang bulubundulin, buru-burulin. Ay, wala rito si Joanna. Pwede ka nang umalis. Jonah po. Jonah, si Joanna, dati mong asawa yun. Ang tawag sa taong ayaw ibigay sa kapatid ang pera sa kanya. Oo nga, yun nga mismo ang gusto kong sabihin pero mali ang sinabi ko. Basta. Huwag mo nang pansinin yung uod sa ilong ko. Sa'yo yung aso. Akin ang bahay, sa'yo yung aso. Oo na. Hindi ko na rin tatanawin na utang na loob ang pagkakakup. Hinahamon mo talaga ako, Jonah. Sige, tingnan natin kung paano mo sasabihin ang pagkupkop. Pero wag na daw tayong mag-albino pa. Busit ka.